Ayan, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat at bumabati po ako ng isang masaganang bagong taon sa atin lahat, lalong-lalo na syempre dun sa mga taga-MMIM. Ako po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon sa nagdaang taon dahil sa lahat po ng mga pagsubok sa buhay natin, ayan, lahat tayo ay talagang nakita natin na nagtagumpay tayo at talagang dininig ng ating Panginoon Diyos ang ating panalangin. Kaya patuloy po tayong manalangin at wag natin iaalis to sa ating sistema. At sa taon darating sa 2024, I hope na ang bawat isa ay patuloy na gumawa ng mga bagay na kinalulugod ng ating Panginoon Diyos at huwag tayong manghihinawa sa panalangin kasi isa po yan sa mga bagay na talagang gusto ng ating Panginoon Diyos na gawin natin. Yan. Muli, maraming salamat po at ang masasabi ko lang, patuloy po tayong manindigan sa ating Panginoon. Salamat po. Hello po. Good morning po sa ating lahat at gusto ko lamang pong i-share sa umagang ito yung verse na matatagpuan sa Psalm 107 verse 1. Ang sabi po ron, give thanks unto the Lord for He is good and His faithful love endures forever. Wow! Sobrang appreciate ko po talaga yung supreme being of God sa aking pong buhay. At masasabi ko po that God is my everything. Kasi siya na po yung pinaka-special gift na natanggap ko po sa aking buhay. At ito po ay total package para po sa akin. Kasi nga po, siya po yung all-sufficient God. Hindi lang po niya ako binigyan ng assurance of my salvation, kundi siya lang po talaga yung kinailangan ko at patuloy na kinakailangan ko habang ako po ay nag-spend ng temporary life ko dito sa mundo. At no matter where I go, no matter what I do or experience, ito man po ay happy moments, ito man po ay sad or tough times, ang pakiramdam ko po I am never out of His sight. Yan po talaga yung pinaparamdam sa akin ng ating Panginoon. Siya po lang ang nagbibigay sa akin ng strength, ng comfort, ng inspiration, ng joy, at ng peace to keep me going. Kaya nga po masasabi ko na siya lamang po yung source of everything na kakailanganin ko. So, ang prayer ko po for the year 2024 is found in John 3:30. Ang sabi po ron, He must increase, I must decrease. He must become greater, and I must become less. Nawa, ito din po yung prayer ng bawat isa sa atin na let's just focus on Jesus, the one that supplies po yung endurance na kakailanganin po natin to live this life well. At prayer ko rin po sa bawat isa kong kapamilya sa MMIM, mga kapatid, may His guidance, may His presence, His light, ang patuloy pong mag-shine sa ating path. And may we bring praises, glory, and honor to His name alone sa lahat po ng bagay na ating gagawin. So, babatiin ko na rin po kayo. Have a blessed year to come. At i-welcome po natin yung 2024, declaring the love and goodness of God over our life. Good day po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga kapatiran sa MMIM North EDSA, ako po ay bumabati ng Happy New Year sa ating lahat. And also, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa nagdaang taon dahil alam niyo naman po yung challenges na kinaharap ko. But thank God because minsan pa po siya ay naging tapat sa kanyang mga pangako. Sa patuloy na kalakasan at patuloy na kahit papano ginagamit ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Ang akin naman pong panalangin para sa susunod na taon, ang dalangin ko po para sa ating lahat, patuloy po tayong palakasin ng ating Panginoon, pisikal at spiritual po na ating buhay. Dalangin ko po na mas maging masigasig po ang lahat ng mga taga-MMIM North EDSA sa kanila pong paglilingkod sa ating Panginoon. Yung commitment po, sana talagang yun ay mabigyan natin ng pansin sa darating na taon.
At patuloy po tayong magsama-sama, kapit-bisig na tuparin yung nais ng Lord sa MMIM North EDSA. Kaya muli po, taos-puso po akong bumabati sa inyo. Happy New Year! Good morning po sa inyong lahat mga kapatid sa ating Panginoong Jesus. Ako po ay bumabati sa inyo ng isang Merry Christmas and Happy New Year 2024 to all of you. And of course, kasama na po doon ang inyong mga pamilya. Nagpapasalamat po ako sa Diyos for all the blessings that na ibinigay po sa akin ng ating Panginoon. Specifically, doon po sa mga provision na pinagkaloob niya po sa akin. Na hindi ko po maisip more than I could ever imagine. Most specifically, doon po sa health issues na nangyayari sa akin. God has surrounded me ng kagalingan at yun po ang isang pinagpapasalamat ko po sa ating Panginoon. Pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon ang pagbibigyan niya po sa akin ng mga tao who surrounded me and who are always with me. Yung mga kaibigan, yung mga family, who bless me every day with kind words and action. And I am also grateful for your love, your grace, and the mercy that God has given me. As I reflect my life, I appreciate God when He reminded me of many ways in which He touched my heart and my soul. God has given me strength kapag ako ay mahina. Siya rin po ang nagbibigay sa akin ng pag-asa when I feel I was lost, and joy when I was sad. God has been my rock, my refuge, and my salvation. I pray that God will continue to guide me on my journey dito po sa as I lead dito po sa ating church, and that God will help me to be light in the darkness. And for those para po doon sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. May your love, O God, shine through me, and I am always be grateful for the many blessings and even the trials that you have given me. At bilang isang pastor naman po dito po sa ating church, ay nag-set po ako ng personal goals for the upcoming year. Para makatulong to help me stay focused and motivated, and meron po akong ilang goals na ikinukonsider ko po mga kapatid na sana po ay makatulong po hindi lang po sa akin kundi sa lahat, sa bawat isa po na tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Una po ay goal ko po na madagdagan yung kaalaman ko po sa Biblia. Kasi po, importante po na merong deep understanding in the Bible. At bilang isang spiritual leader, I set a goal to read and study a specific book of the Bible in depth, sa mas malalim. At kapag binigyan pa po ako ng opportunity, ay ito naman po ang ituturo ko po sa inyo na sa gayon ay patuloy sabay-sabay po tayo na lumago sa ating pananampalataya. Sisikapin ko rin po na ma-improve yung communication skills ko. Kasi po, as a pastor, responsable po ako na ma-communicate ko sa inyo ang salita ng ating Panginoon on a regular basis. Kasi kapag na-improve ko po yung communication skills ko, it can help better yung aking communication sa bawat isa sa inyo and deliver the message of God more effectively. Of course, ninanais ko rin po na makapag-build ng strong relationship sa mga kapatiran, kasi po naniniwala po ako that strong relationship with each one of you is essential for para po magtagumpay itong ating church na manatili po ang ating church.
At nag-set din po ako ng goal para po mag-meet ang 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 congregation on a regular na basis, lalong-lalo na po sa mga social events at iba't ibang bagay pa po. Nagsisikap din po ako na ma-develop yung leadership skills ko, no, as a pastor. Kasi po ang pastor po ay hindi lang po nagsasalita sa congregation, kundi sila rin po ay mga leader na at para maging epektibong leader ng kongregasyon ay kailangan po ay ma-develop po ang leadership skill. Kaya mga kapatid, I do hope that this 2024 bawat isa po sa atin ay tunay na lumago pa sa ating pananampalataya, and I do hope na mag-umpisa po tayo na mas mapabuti pa ang ating church. Kaya mga kapatid, muli ako'y bumabati sa inyo ng Merry Christmas and Happy New Year 2024. God bless you all. Kumusta po sa MMIM North EDSA family? Ayan. Ngayon po, dahil papatapos ang taon at papasok tayo sa panibagong taon, kasama ng mga pastors natin, gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon sapagkat yung 2024 talagang very challenging sa amin bilang pamilya, sa atin bilang church. Pero gusto ko pong ipagpasalamat lahat ng kabutihan ng Panginoon. Salamat sa kalakasan, kalusugan ng pangatawan, sa kagalingan ng aking maibahay. Salamat sa provision ng Panginoon sa aming pamilya dahil ngayong taon nagsimula po kaming nangupahan ng bahay, no? After 28 years na kami po ay wala namang inuupahan, kailangan namin mangupahan ng bahay dahil yung aming tahanan ay medyo kinain na po ng anay. So salamat sa Panginoon. Salamat din dahil nakapagtapos yung aming pangalawang anak, si CJ, at may bonus pa, graduate ng cum laude. Salamat sa Diyos. Salamat din dahil si Candy, kahit na siya na lang nag-iisa papasok doon sa kanyang kolehiyo, sa PUP, ay ginagabayan siya ng ating Panginoon. And thank God dahil yung mga anak namin ay scholar, wala kaming binabayaran na tuition fee. Salamat sa biyaya at kabutihan ng ating Panginoon. Salamat din dahil ang church natin thriving. Nag-struggle tayo just like any other churches after the pandemic, pero we are surviving. At salamat sa mga kapatiran na nanatili at patuloy na nagpapagamit sa ating Panginoon. Now, my hope for 2024, I'm excited sapagkat new things are coming for 2024. We will have a new senior pastor and I'm excited to that sapagkat hindi po iba sa atin at dumaan po sa pagtitraining at team ng inyong lingkod. Kaya natutuwa po ako na ang Diyos ang nag-i-elevate ng kanyang mga lingkod. And excited po ako, my hope also for Evangelism Explosion Philippines. Nagagabayan po ng Panginoon ang inyong lingkod as I lead the whole and entire Ministry of Evangelism Explosion Philippines sa panibagong challenges for 2024. At umaasa po ako, both MMIM and Evangelism Explosion Philippines ay pararanasin ng Panginoon ng paglago sa taong 2024. Kaya samahan niyo po kami. Let's get excited sapagkat ang Diyos ay buhay at habang siya'y buhay, new things and exciting things are going to happen. Salamat po and Happy New Year to all. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than a day before.
to know you like I know you, to be loved like you love me. What an honor to worship, truly worship, from this heart that you have freed. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than a day before. What a wonder to live like, really live like, overcoming anything. What a reason to live up, really live up, every day, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than a day before. Every day to you, Lord. Every day sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day that you is sweeter, sweeter than a day before.
Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Let's declare. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts. For the last time. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Shout your fame. Shout your fame. Shout your fame. Shout your fame. Magandang umaga po sa mga kapatiran sa MMIM. Ang inyong lingkod ay bumabati ng isang manigong bagong taon sa lahat. Ayan. So, ang prayer ko, nawa bukas, kompleto pa rin yung ating mga daliri. Yan laging paalala ni Pastor Ray. Ano ho? Pwedeng lumipas ang taon na hindi po tayo nadidisgrasya. So, umiwas po tayo dyan sa mga pinagbabawal na mga paputok na yan. Mas mabuti pa siguro you spend time with your family. Matipid pa, no? Hindi pa tayo nadidisgrasya. At dalangin ko na lahat po ay safe. By the way, I have to make a special announcement. Ito po ang aking huling sermon ngayong taon na ito, and at the same time, huling sermon bilang isang senior pastor muli ng MMIM North EDSA. Tama po yung narinig ninyo, because beginning tomorrow, January 1, ang inyong pong lingkod will serve as a full-time National Director of Evangelism Explosion Philippines. At dahil dyan, ay kailangan ko uling mag-step down. No? Hindi naman po ako mawawala sa MMIM, but I'm stepping down as the senior pastor, pero mananatili po akong isa sa mga associate pastors ng ating church. So beginning tomorrow, isa po yan sa pagbabago. And watch out, this coming first Sunday, January 7, ay i-announce natin ang ating interim pastor. So I'll be working with him in the next 5 months. And by May, doon sa ating 22nd anniversary, siya po ay i-install natin as our full-time senior pastor. Okay? So samahan niyo po kami dyan sa mga exciting things na ginagawa ng ating Panginoon. Plus, yung mga bagong mga lay leaders natin na mag-handle ng mga ministries natin. Okay? So ngayong umaga, I am so privileged para mag-share sa inyo ng isang mensahe na pinamagatan po natin, Present Privileges, Future Glory. Kung meron po kayong mga Biblia, kahit na tayo po ay virtual lang na nagsasama-sama, inaanyayahan ko po kayong tumayo. Kayo man ay nandyan sa inyong bahay, you are on vacation, you are with your family. Please join me as I read Colossians chapter 3 verses 1 to 4. Ito po ang sabi, Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Pagpalain nawa ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isa sa common na ginagawa ng maraming tao ngayon kapag naglilipat ang taon ay yung mag-declutter.
Yan. Yung, in simple term, maglinis ng kanilang bahay, ng kanilang opisina, ng kanilang mga lugar para lumuwag, no? Yung mga dapat itapon, itinatapon na. Yung mga dapat itabi, mapapakinabangan pa, itinatabi. Yung iba, sobrang sentimental, kahit patapon na, kinikip pa rin nila, no? So magkakaiba tayo ng ugali. Pero I'm sure marami sa atin gustong malinis, gustong maayos. And with that in mind, ay atin pong pag-aralan itong ating mensahe ngayong umaga na ibinigay ng Panginoon sa atin na pinamagatang Present Privileges, Future Glory. 3 bahagi po itong ating pag-aaral ngayon. Number 1, some things must be retained. May mga bagay na dapat ipinananatili natin. No? Sabi nga doon sa talatang 1, ang sabi, dahil tayo'y binuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus, dapat daw nakatuon ang ating pansin sa mga bagay na naandun sa langit kung saan nakaupo ang ating Panginoong Hesus. Ang sinasabi niya rito, yung word na if, ay hindi statement ng possibility, kundi ito'y spiritual declaration ng realidad, no? Yung katotohanan, at sinasabi ni Pablo, since you have been risen with Christ, at dinidiscuss niya yung ating spiritual position sa ating Panginoon, na tayo daw po ay kasama ni Jesus na binuhay na maguli. Teka, pastor, buhay pa naman tayo, hindi pa naman tayo namamatay. Because when we are not yet in Christ, tayo po ay patay sa Espiritu. Bagamat tayo po ay mukhang buhay, pero tayo po ay patay. Kaya binuhay niya tayo mula doon para tayo po ay mabuhay kasama ni Kristo. Kaya hindi ba napakalaking privilege niyan? At yung buhay na yan ay dapat manatili sa atin. Hindi po dapat nawawala. Ikalawa is attention to our focus. Yan. Magandang paalala ito sa atin, ano? Doon sa talatang 1, ikalawang bahagi, hanggang unang bahagi ng talatang 2 ng Colossians chapter 3. Ang sabi, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above. So dapat yung isip natin, hindi dito sa mundo na ito, sapagkat palagay ko nga, yung mga tumanggap ng 13th month or 14th month or kagaya sa Pasig, may 15th month. I'm sure of one thing, kung hindi man ubos na yan, ay paubos na. Sabi nila, Pastor, medyo petsa di peligro na kasi nag-enjoy during the Christmas and New Year holiday, kaya pagpasok ng bagong taon ay tuyot ang bulsa. Wala nang panglarga. May pang medianoche pa kaya mamayang gabi. At sana, hindi natin uubusin yan dun sa mga paputok, ha? Kasi sayang lang, pwede namang lumipas ang taon na hindi nagpapaputok, no? Kasi yan ay paganong tradisyon para daw paalisin yung mga masasamang spirito. At ang masaklap pa, maraming mga casualties, no? At ang prayer ko, magkita-kita po tayo sa susunod na gawain natin, come January 7, kumpleto pa rin ang inyong mga daliri. So ano yung mga dapat nating bigyan ng focus, no? Well, ito po yung mga dapat nating i-pursue. Number 1, a deeper knowledge of Jesus. Yung mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoon. Ikalawa, a clean and holy life. Yan, dapat laging nandyan, nakafocus tayo dyan. Mamuhay ng malinis at banal. And also, godly virtues. Mga katangian na makadiyos. Para yung mga tao sa ating paligid, pati mga hindi mananampalataya, ay mabless sila sa ating buhay. Ano pa? Holiness in our domestic life. Pastor, kahit ba wala ako sa church, pwede ako mabuhay ng banal. Oo naman. Kahit na nasa palengke, kahit nasa marketplace, nasa trabaho, nasa community, nasa eskwelahan, wherever we are. Ano pa? Holiness in our social life. Yan. Kahit sinong kausap natin, hindi man Kristiyano o Kristiyano, mga taong masasama ang impluensya, we can still live a holy life kahit na doon sa ating social life. Ano pa? An effective prayer life. Yan.
Maraming pwedeng ipanalangin at pagpasok ng taon, simulan natin yung pagiging prayerful. Simulan natin ipanalangin yung mga mahal natin sa buhay. Panalangin natin yung mga may karamdaman. Panalangin natin yung mga kasama natin sa church. Panalangin natin yung bansa natin na binubuli ng China. Panalangin natin ang buong mundo and many others. And also, ine-expect ng Panginoon na ipapanatili natin at nakafocus tayo, lagi niyong narinig ito kay Pastor Ray, is a fruitful witness. Na tayo'y maging mabungang tagapagpatotoo ng ating Panginoong Hesus. And that's one thing I really love and enjoy doing. Kaya nga ang inyong lingkod will serve as National Director of EE Philippines beginning tomorrow, January 1. Isama niyo po ako sa panalangin. Suportahan niyo rin po ang inyong lingkod sa pamagitan ng patuloy na pag-apply ng ating mga natutunan from Evangelism Explosion. In other words, kung isa-sum up natin lahat ng mga bagay na yan, ay nagsasabi na gayahin natin yung pamumuhay na in-example sa atin ng ating Panginoon nung siya'y nandito pa sa lupa. And so those are the things that we need to retain. Mga bagay na hindi natin dapat itapon, hindi natin dapat iwanan, hindi natin dapat iwaksi, na nanatili sa ating buhay habang tayo ay nakatingin at nag-aantay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ikalawa, some things must be released. Kung merong mga bagay na dapat i-retain, panatilihin, meron din namang mga kinakailangang pakawalan na natin. Anong ibig sabihin, Pastor? Basahin natin yung ikalawang bahagi ng chapter 3, verse 2. No? Ang sabi dito, set your minds not on earthly things. Dapat daw yung ating isipan ay nakatuon hindi dun sa mga bagay na makamundo. Ibig ba niyan sabihin, Pastor, hindi na tayo magnanasa ng pera o ng mga material na bagay? I'm not saying that. What I'm saying is, wag yun yung ating primary things. Because God knows, kailangan natin ng pera. God knows, kailangan natin ng mga material na bagay. God knows, kailangan natin ng negosyo, kailangan natin ng trabaho. God knows, we need all those things. Pero hindi po yun yung focus natin, kundi ang ating Panginoon na siyang may kakayahan para i-provide sa atin lahat ng mga bagay na yan. So, dalawang bagay po yung in general gusto ng Panginoon na i-release natin. Number one is yung false doctrine. Yung mga maling katuruan. Ayan. Sabi nga ni Pablo dun sa Colossians chapter 2 verse 8, no? Nagbigay siya ng warning na itong mga mananampalataya ay meron silang mga dala-dala pa na mga maling paniniwala sa buhay nila. Eh, wala akong kinaiba yan sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Kristiyano na naniniwala pa sa kulam. Kristiyano na naniniwala pa sa mambabarang. Ito, pinaka-common. Kristiyano na naniniwala pa sa mga usog-usog. Lalo na yung mga baby, marinig mo kahit sa church, sasabihin, "Oy, pwede usog ha?" Yan yung mga yan, mga maling paniniwala yan, mga maling doktrina yan. So, gusto ng Panginoon na itong mga bagay na ito ay waksi na natin. Mga maling paniniwala sa pamagitan ng ating philosophies, no? This refers to wisdom of men. Maraming mga tao andito sa isipan nila, pati yung mga paniniwala sa karma, reincarnation, wala pong ganyang turo sa Biblia. Ano pa? Yung vain deceit, no? Ibig sabihin, mga empty tricks na, alam nyo, kahit sa church, meron tayo niyan, no? Yung mga Kristiyano na, sige, magbibigay ako sa Panginoon kasi alam ko, pag binigay ko, ibabalik ng Diyos, siksik, liglig at nag-uumapaw 100-fold. Wow! Kasi gusto niya, parang may garter yung ibibigay niya sa ating Panginoon. Also, yung tradition of men, yung mga nakaugalian, yan, na wala naman sa Biblia, itigil na po natin yan. Kasi po, yung pinaniniwalaan natin, ipinamumuhay natin, at yung pinamumuhay natin, yan din po ay ating pinaniniwalaan. Kaya ang tawag po natin dyan ay doktrina. And also, we need to let go of the rudiments of the world. Ayan. Ano pong ibig sabihin nito? Yung mga, kung ano-anong mga nandito sa mundo na ito na nandadaya sa ating isipan.
Na para bang sinasabi, pag wala tayo nito, hindi tayo kumpleto. Pag wala tayo nito, hindi tayo masaya. Why don't we live a simple life? A life that is content with Christ alone. And if we have Christ, ang pangako niya, everything will be added unto us. Hindi ba? Napakasarap na kung tayo po ay simple, na namumuhay, nananampalataya, kontento sa kung anumang bagay ang meron tayo, ang Diyos, He will take care of all our needs, hindi mawawala yung ating kagalakan. Magpapatuloy pa rin tayong manambahan sa Kanya, ano't anuman ang mangyari. Also, nais din ng Panginoon that we let go, no? Dapat din ay atin pong pakawalan, i-release na rin, hindi lang yung false doctrine, but as well as those foolish demands. Doon sa Colossians chapter 2 verses 16 to 17 at idagdag pa natin yung verses 21 to 23, nagbigay ng warning si Apostol Pablo sa mga mananampalataya na dapat daw mag-ingat tayo sa mga tao na magbabatak sa atin pabalik doon sa pagpapailalim sa panahon ng batas o ng law. Tayo po ay nabubuhay under the grace of God, not under the law. Dineliver na tayo ng ating Panginoon from that. At ang gusto ng Panginoon, tayo po ay mamuhay ng may kalayaan. Hindi lang dun sa pagsunod sa batas, hindi po sinasabing tayo maging reckless sa batas. Kasi si Jesus Christ, when He came, He fulfills the law. At yan ang gusto ng Panginoon din sa atin, na hindi tayo reckless at sumusuway sa utos ng ating Diyos. Ganun pa man, hindi tayo nabubuhay na parang robot o di kaya ay parang kriminal, no? Nabubuhay tayo na pinalaya mula sa batas at ang nice ng Panginoon, ma-enjoy natin yung kanyang biyaya. So ilang mga bagay yung gusto ng Diyos na, ayan, dapat hindi na nakikita sa atin. Ano po yun? Yung mga fleshly deeds. Ito yung mga example ng foolish demands, no? Yung mga makamundong gawain. Tapo na po natin yan. Yung mga bisyo at nakakapagtaka po sa panahon natin ngayon. Kahit na lantad na sa atin yung katotohanan, edukado na ang mga tao through the internet, through social media, na ang alak hindi maganda ang naidudulot sa katawan. Pero kahit Kristiyano, kung minsan pinapangatwiranan pa, social drinking lang naman. Yung mga paninigarilyo, pagbe-vape, wala hong mabuting dinudulot sa atin. And yet, people still do it. Why? Because it gives satisfaction to the flesh. Ano pa? Fornication. Immorality. Yan. Iwasan po natin yan. Uncleanness. Inordinate affection. Evil concupiscence and covetousness. Ito mga bagay na ito, mga bagay na hindi nais ng Panginoon, dapat po yan, tinatabuin na natin yan sa ating buhay. Kung meron mang dapat tayong ipanalangin at seryosohan nating iluhod sa ating Panginoon mamayang gabi sa pagpapalit ng taon, ay itong mga bagay na ito kung present sa ating buhay, sabihin natin, Lord, change me. I am surrendering these things unto you. Ano po? Hindi pa po tapos. Nandiyan din yung anger, yung wrath, malice, blasphemy, filthy communication, as well as lying. All of those things, no? May kinalaman sa mga pananalita natin para maging dalisay yung laman ng ating bibig. In fact, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, gusto ng Panginoon, dalisay yung puso natin para every time we speak, it becomes a blessing to others. Hayaan natin na sa pagpasok ng taon, wala tayong dalang extra luggages. Wala tayong mga bit-bit na kasamaan. Wala tayong bit-bit na anumang mga evil practices sa ating buhay para pagpasok natin sa panibagong taon, nandun yung biyaya ng Panginoon sa atin. So, something must be retained, but something must be released. Huwag niyo pong panghinayangan yan. Kailangan itapon, tapon nyo na. All of those things are rubbish. Mga basura po yan. Hayaan nating mawala sa buhay natin para tayo po'y sumigla, lumakas, at lalo pang uminit yung pag-ibig natin sa Panginoon. Number 3, at dito na po tayo magwawakas, ikatlong point ni Pastor Ray. Some things must be remembered. Kanina, some things must be retained,
some things must be released. Now, we will talk about some things that must be remembered. Dun sa verse 3 and 4, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Well, ito pong last two verses ng talata na ito ay nagbibigay sa atin ng paalala. Paalala ng ano? Ilan sa mga importanteng spiritual truths. Spiritual truths. At dapat i-consider natin ito sa ating buhay bago pa natin iwanan itong taon na ito, mga bagay na dapat nating kalimutan sa ating buhay. Una, there has been a death. Merong pong nagpapaalala sa atin na merong kamatayang nangyari, that we have died to sin and to the influence of this world. Dati patay tayo dahil sa kasalanan, tapos nung nakilala natin si Kristo, tayo po'y patay na sa kasalanan. Hindi na yan ang buhay natin. Hindi na yan ang nananalaytay sa ating buhay sapagkat yung righteousness ni Jesus Christ ang dapat naghahari sa ating mga buhay. So there has been a death, no? Lagi niyong tatandaan, kung dumarating yung tukso at tinutukso tayo dun sa mga dati nating gawi, lagi nating sabihin sa ating sarili, hindi na ako yan, patay na ako dyan. No? Parang kagaya ng mga nagda-diet. No? Mga nagda-diet. Kami ho ay mula nung nag-consult ang aking wife sa integrative medicine, sa integrative doctor nung month ng June hanggang sa kasalukuyan, totally hindi na po kami kumain ng pork. Hindi ho, walang kinalaman sa spiritual ha, kundi dun sa katotohanan na maraming madumi talaga yung pork at marami siyang idinadalang sakit sa atin. Kaya mula nun, di na po kami kumain ng pork. Yan. Again, wala pong spiritual significance. Walang biblical or any extra explanation, kundi dahil yung karne ng baboy ay madumi at maraming sakit na idinudulot sa katawan. So, kasama nun, di na rin namin kinakain yung mga processed foods, no? Mga junk food. Hindi na rin namin naging practice yan. Alam nyo, hindi madaling gawin kasi halos sa paligid natin, marami niyan eh. Yan yung mga readily available. Kagaya nung panahon ng Kapaskuhan, daming lechon. At kapag nandiyan na sa harapan mo at sinibak yung lechon, ang lutong ng balat. Pero like ko lang sinasabi, natikman ko na yan. And for what it's worth, pag kinain ko yan, yung dumi at pangit na epekto sa aking katawan ay walang katumbas doon sa pagtinanggihan ko siya. Ayan. So, there has been a death. Dapat patay ka na doon sa dating pagkatao. Pangalawa, there has been a deposit. There has been a deposit. When we were saved, we were given a new life in Christ. Itong buhay na to, bagamat buhay tayo dati, nung wala tayo kay Kristo, tayo'y patay. At nung napunta tayo kay Kristo, yung dating patay, nabuhay dahil sa buhay na ibinigay ni Kristo sa atin. Sa madalit salita, merong deposito siya sa atin. At dahil may deposito siya sa atin, dapat lagi nating alalahanin, binili pala tayo ni Kristo. Nag-invest siya sa atin. Huwag nating baliwalain yun. Alam niyo, may mga taong kapag ka libre, ang tingin nila cheap. Pero ako baliktad. Kapag ka may nanlibre sa akin, mas lalo kong pinapahalagahan. Bakit? Kasi para naman ma-appreciate yung taong nag-invest sa akin. Ayan. Sa ministry ko ngayon, sa Evangelism Explosion, isa po sa malaking responsibility na nadagdag sa akin ay yung mag-raise ng fund para sa ministry ng EE. And if you are supporting Pastor Ray, and if you are supporting and believing in the ministry of Evangelism Explosion, you will help me in this. Samahan niyo po akong manalangin na makahanap tayo ng mga taong handang tumulong financially sa gawain ng Evangelism Explosion. Pwede rin po kayo, kahit na pa 10 piso, pa isa-100. Lahat yan, pag pinagsama-sama natin, malaking bagay. Now, Pastor, bakit ka napunta bigla sa fundraising? Nabasa ko kasi natin, deposit eh. If you
send financial support to the Ministry of Evangelism Explosion, then you have a deposit. Ibig sabihin, mas magiging mahalaga sa iyo itong ministry na ito. Mas lalo mo siyang susuportahan, mas lalo mo siyang ipapanalangin, mas lalo mong susubaybayan kung anong nangyayari dito. Because you have deposited. Meron kang investment. At ganyan din si Kristo sa atin. Kaya tayo mahalaga kasi naglaan siya ng buhay sa atin. Pangatlo at panghuli, there has been a dream. There has been a dream. Si Apostle Pablo, tinapos niya doon sa verse 4, yung paragraph by reminding us that this world is not the best there is. Itong mundo na ito, hindi po ito best place para sa atin. Kita nyo, nabubulok, bumabaho, naluluma, nasisira, pinag-aagawan, nagkakagera. Hindi po ito ang best place para sa atin. We may have to deny our yung katotohanan na marami sa atin parang settled na dito. But the truth of the matter is, the Lord is reminding us through the Apostle Paul in the book of Colossians na hindi po tayo taga rito, we have a place in heaven at doon dapat iyon yung ating pinaghahandaan. Next year, exciting sapagkat nakaready na po yung ating series for next year. And salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ang siyang nagsasaayos ng lahat. And we are excited kaming mga pastors na hindi lang kami ang gagawa para sa church, but He has chosen some lay leaders na inihanda ng Panginoon ahead of time to work with us sapagkat itong mga lay leaders na to, they will head and spearhead the ministries that God has prepared for them para mas lumakas pa yung gawain natin. At i-announce po natin yan first Sunday of January. Now, sa aking pagtatapos, napakaganda po nitong mensahe na ito. Ulitin ko po yung aking illustration kanina sa pagsisimula para ka naglilinis ng bahay. I-consider natin na yung ating katawan ay parang isang tahanan. In fact, ang sabi ng Biblia, ito'y tahanan, templo ng banal na spirito. Tignan natin, are there some things in your life that needs to be retained? Meron ba mga bagay na okay, maganda, at nalulugod ang ating Panginoon at dapat lang na manatili? Does your focus needs to be adjusted? Think about that. Yung question na yan. Baka yung mga bagay na yan ay dapat nandyan lang. Pagbabasa ng Biblia, pagdalo ng gawain, pakikasalamuha sa mga kapatiran, yung pagiging tapat sa ating pagkakaloob, yung pagtitiwala ng ating negosyo, ng ating trabaho, ng ating career. All of those things, maganda yan, dapat ipanatili. At baka kailangang palakasin pa natin. Kung nag-fail tayo dyan ng 2023, God is giving you a chance mula bukas, January 1, para panatilihin at palakasin pa ito. Ikalawa, are there some things in your life that needs to be released? Meron bang mga dapat itapon na, pakawalan na? Do you need to lay down some of the things mentioned in this message? Baka naman merong mga nakatagong kasalanan. Baka naman may mga practices, habits na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Oo, walang nakakita. Pero tandaan, the greatest CCTVs of all, pinaka-high-tech, high-definition, super high definition, ay ang ating Diyos. Kahit may nakaharang pa dyan, kahit gaano ka kalalim, kahit tagong-tago ka na, kahit wala pang network dyan, kayang-kayang makita at madetect ng ating Panginoon. So if there are things that needs to be released, release it. No? Before midnight today, surrender it to the Lord and say, Lord, I don't want to bring these things sa 2024. I'm surrendering it to you. And number 3, are there some things in your life that needs to be remembered? May mga bagay ba na dapat patuloy na ating alalahanin? Do you need to take a trip down memory lane and nail a few things down today? What I would like to suggest to everyone today, mamaya po, imbis na magpaputok kayo na madadala pa sa danger yung buhay nyo, yung pamilya nyo, umaring ang ibang mga tao, kahit palusis lang yan, delikado rin po yan, no?
Huwag niyo sabihin killjoy si Pastor Ray. But what I would like you to do is, as a family, you come together. You pray. You repent of your sins. And as one family and as individual, you recommit your life to the Lord. And say, Lord, I am your son, I am your daughter, we are your children. May mga pagkukulang kami, patawarin mo kami. At today, Lord, we recommit our life to you. Susunod kami sa iyo sa 2024. And if you do that, naniniwala po ako na yung mga pangako ng Panginoon sa atin, isa-isa, in His own perfect timing, ay gagawin niya. Nawa po, ang panibagong taon na ito will give us a new year of blessing. Mas maging kagamit-gamit tayo, mas lalago tayo sa pananampalataya, at mas lalago tayo maging sa bilang, maging dito sa church. I am praying, I am laying down my head in this church as I am preaching today in this church empty, because this is a recorded message. But I am declaring that come 2024, every chairs will not remain empty. Maglalagay ang Diyos ng mga bagong tao to fill up those chairs. And we will even add more chairs sapagkat mas marami ang maabot natin para sa Kanyang kaluwalhatian. Salamat po at hayaan niyo po ngayong umaga, ipanalangin ko po ang bawat kapatiran sa MMIM. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Panginoong Diyos, salamat sa mensahe mo sa amin ngayong umaga. Salamat sa nagdaang taon. What a privilege to live and enjoy the blessing that you have in store for us. Bagamat kami po ay hindi nanatiling tapat, ikaw ay tapat sa iyong pangako at sa iyong mga salita. Nakatingin po kami sa araw ng bukas, umaasa, nananampalataya, Panginoon, na good things, in fact, best things, are yet to happen. Kaya excited kami, Panginoon, individually, as a family, and bilang isang buong katawan mo dito sa MMIM. Pagpalain niyo po ang bawat isa, gabayan niyo po kami, ingatan as we celebrate New Year, and we want to enjoy 2024 with all of your promises and blessings. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po ng marami. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Happy New Year, everyone. If my heart is growing cold, may your love will unfold as you open my eyes to the work of your hand. When I'm blind to my way, there your spirit will pray as you open my eyes to the work of your hand. As you open my eyes to the work of your hand, oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope arise, glory shown in my life. Your will be done. Presence of your name.
your mercy will last. As you open my eyes to the work of your hand, and my heart will find praise. I delight in your way. As you open my eyes to the work of your hands, Jesus, open my eyes to the work of your hands. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Open eyes, Lord, is shown in my life. Your will be done. Presence after past, Lord, your mercy will last. As you open my eyes to the work of your hand, and my heart will find praise. I delight in your way. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will part, nations come at the whisper of your call. Open eyes, glory shown in my life. Your will be done. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Open eyes, glory shown in my life. Your will be done. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, Jesus, open my eyes to the work of your hand. As you open my eyes to the work of your hand, oceans will part, nations come at the whisper of your call.
standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, that your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross. I'll follow you, I'll follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, that your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross. I'll follow you, I'll follow you. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh
my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Searching you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. No longer serve, but my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Magandang umaga po sa ating lahat. Nakatatapos po nating mapakinggan yung mensahe ng ating Panginoon, and before this year ends, let us take this opportunity po para ibigay ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Although wala po tayong physical na service, pero syempre po hindi tayo papayag na yung opportunity na ibigay po ang ating kaloob sa ating Panginoon ay dapat po ibigay natin sa ating Panginoon yung ating mga kaloob with a cheerful heart. Yan. I-flash po yung ating details po ng ating, kung saan po natin pwedeng ihulog yung ating pong mga kaloob, either GCash or sa ating pong BDO account. Yan. So, screenshot nyo po, and then, nasa inyo na po kung saan nyo po mas prefer na ibigay po yung ating mga kaloob para sa ating Panginoon. So, atin pong ipanalangin ito ng sabay-sabay. Marami pong salamat, Panginoon, sa amin pong narinig. Marami pong salamat that we get excited, Lord, in facing 2024, knowing that you are always in control sa amin pong mga buhay, Panginoon. And sa amin pong pagbibigay ng aming kaloob, ikaw po ang mapagpala, Panginoon, at maging mabangong samyo ito sa iyong harapan upang magamit, Panginoon, para sa iyong ministeryo, at maraming tao, Panginoon, ang maabot, makapakinig ng mabuting balita, Panginoon, at ikaw po sa kanila, at magtiwala po sila ng kanilang buhay sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po'y magbigay ng may galak sa ating puso.
Sa inyong pagsama dito sa atin pong online na gawain ngayong umaga. Salamat dahil kahit na busy kayo, you are on vacation, or some of you are staying home with your loved ones, ay nag-take time kayo para samahan po ang inyong lingkod at yung mga kasama natin dito po sa ating online service. Sa ating pong pagwawakas, pwede ko bang inyayahan kayo na tumayo sa maiksing panahon as I lead the closing prayer and benediction. Taas po natin ang ating mga kamay tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong kabutihan. Salamat po sa nagdaang 2023. Tunay kang tapat at mabiyaya sa amin, kaya naman lubos ang aming pasalamat. Kami din po, Panginoon, ay puno ng pag-asa para sa darating na taon na 2024, na tapat ka sa iyong pangako at sasamahan mo po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa at nawa ang iyong salita ay tumimo sa amin at matagpuan mo kami, Panginoon, na tapat, na sumusunod at naglilingkod sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, nawa ang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng iyong anak na si Jesus at ang patuloy na pagsama ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman ay matatili sa bawat sa amin. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Salamat po ng marami. Have a wonderful celebration of New Year. Kita-kita po tayo January 7. God bless you all.